So ngayon guys, ito, nabaklas ko na yung board nito. Ito, hindi ko na pinakita dahil haba yung video natin. Tapos tinanggal ko na itong trimmer. Ito. Sana makita sa may camera. Pasensya na kayo sa kamay natin, medyo marumi. Walang nakasulat na value. Itong trimmer na ito. Ito ko siya kinuha. Ito. Pero may nakasulat naman dito sa board eh. 202. Ayan. 202 eh Tokay na trimmer resistor. Yan, pag sundan mo yung linya, papunta to dito. Yan. Tapos i-check natin. Pakita ko sa inyo na sira na. Ito, naka-rinse ako sa makita sa may camera ko kasi naka-steady lang yung camera natin eh. Naka-rinse ako ng 1K. Yan, yung tester ako, gumalaw. Yan, 1K. Ito, 2K ito eh. Dapat may mare-reading tayo dito na 2K pababa or something. Tingnan mo ito to. Wala oh. Oh, di ba? Wala oh. So, yan, sira na. So, wala talaga siya oh. Yan, sira na ito. Ito yung kadalasan nasisira sa mga amplifier ngayon, mga power amplifier. Kahit sa mga malalaking powered amplifier, kadalasan nasisira itong trimmer resistor. Mahinang klase ito. Pwede naman kung may available kayo na pamalit nito, pwede nyo palitan. Kami ng kamay ko. Yan, kung may pamalit kayo, pwede nyo palitan ito, and then pihitin nyo lang yung gusto nyong bias. Yung kabila, tingin ko maandar yun, pero yun na rin yun, mababa na, wala ng bias. Need na rin palitan, kasi pag hindi mo papalitan yun, ito papalitan mo, susunod na rin yun. Kaya pagsabayin na natin. Yan, value nito. Ngayon, ang gusto na mayari, ipipix bias na para mas matibay. Ang fix bias nito, tulad nito, 2K. Ang gagawin mo rito, magsisimula ka sa wag mo isagad sa 2K, mga 1.8. Magsisimula ka sa 1.8, and then magsukat ka base emitter kung umabot siya ng ang pinakamagandang bias kasi 3.4 hanggang 0.5. Medyo mainit yun. Yung pinakamaganda siguro is nasa, lagay ko lang sa mga 0.3 base emitter, tapos kailangan 0.3 yung masusukat mo. Ayun, antay-antay na lang kayo. Kaya mag-aant pala ako ng pyesa, and then itatry ko yung ganong value, tapos sasabihin ko na ganon yung nilagay ko. Dalawang problema para at least may isa-isa natin. Ito, pinalitan ko na yung isang trimmer. Ito, nagsubok muna ako ng 1.5. 1.5, yan 1.5. Ganyan yung pagkabit. O, 1.5. Pag check ko, pag on ko, nakaprotect pa rin. Pero may bias siya na 0.4. Hindi ko lang maipakita kasi wala na akong tagawak ng camera eh. Kaliwanag ko na lang na maayos. Nung nag-check ako, base emitter, meron ng 0.4 na voltahe. Medyo mataas yun. Babawasan ko hanggang 0.3 yan. Kaso, nakaprotect pa rin siya. Nakaprotect pa rin. May bias pero nakaprotect. Ngayon, duda naman ako ulit dito. Kasi kadalasan ito talaga nasisira eh. Ang value naman ito is 102. Pasensya na kayo sa kamay natin ha, ulitin ko. Kasi nagre-repair tayo eh, ganoon talaga. Palilinisan niya pag uwian na. Hindi ka ano mapopokus sa camera ko. Basta ito, 102 ito. 102, dito nakalagay oh. Yan, ito. Yan, ito to. Yan. Yung nakasulat sa board is 801 or 801. Ibig sabihin, add 0, 800 ohms. 800 ohms siya. Yung nakalagay sa board. Pero dito sa may trimmer, nakalagay is 102. 102 is 1K. Panyan eh. Kung babaybayin mo yung linya, ito. Babaybayin mo yung linya, negative, papunta to dito. Papunta ang preamp. Ito, negative supply. Ito, negative ito eh. Ito, TTA pa lang ginamit. TTA 1943. Yung gitna, negative. Pag isusundan mo yan, papunta siyang preamp. Kaya nawalan ng tahi yung preamp ng negative. Papunta siya dito eh. Kung babaybayin mo, pumasok siya dyan sa may tranny or
yung transistor na 5401. Yan, sa may preamp. Kwan lang yan Ito, yung 102 na ito, wala nang daloy. Wala na. Sana kaya ng 100 ko na chopstick style. Lipat lang, teka lang. Ito. Wala Dapat may makuha, may marireading talaga kayo na resistance. Kaya hindi siya magti-trigger pa rin kahit may bias, kasi yung dito walang voltahe na pumasok dito sa section na ito. Wala siya. Ngayon sumubok ako. Kasi kwan lang naman yan parang yung dating niya daloy or parang delay lang. Naglagay ako ng 470. Kasi tinignan ko yung pihit ng kwan dito, ng trimmer. Hindi siya nakasagad. Ibig sabihin, mga nasa 500 ohms o 560 ang value siguro na pihit niya. Ngayon, wala akong 560. Meron ako available, 470. Ayan, ganyan lang siya Kasi yung dalawang paa na yan, magkasama lang yan. Yung isa lang may hiwalay dyan. Ayan. Ngayon, ipakita ko sa inyo na magiging okay yan. Oo natin. Ito, wala naman siya sa sayaran ikuha natin, taas natin para sigurado. Yan. Yung nakalagay dito 1.5 and then 470. Yung bias nasa 0.4. Ayan, nakaprotect lahat diba? Nawala na. Magic, diba? Yan yung nagiging sanhi talaga ng amplifier. Normal na siya. Pero yung bias niyan, kita ko sa inyo. Ito, base emitter. Ayan nasa 0.3 lang pero pwede na to. Yan, bababa ko pa ng konti yan. Ibababa ko pa yung bias niyan. Ngayon, dadayain ko ng siguro maglalagay ako ng value dyan. Subukan ko 1.8 kung ano mangyari, kung tataas ba siya. Pag tumaas, di baba mo na sa 1.2, 1.3. Yun lang. Antabay lang ulit. Pero nawala na siya Ganon din yung proseso na gagawin ko sa may kabilang side dyan kung sakali. So, tinanggal ko na yung 1.5. So, 1.5. Ang pinalit ko is 1.8. Brown, gray, red. 1.8. Tingnan nyo. Power on natin. Tapos i-check natin na yung bias nya. Ayan, nawala na siya. Nag-normal. Ayun. Tingnan natin sa tester kung bumaba siya. Sensya na kayo, medyo magalaw yung camera natin. Ito yung tester. Ayan, para mas malapit. Ito. Yan bumaba nasa 0.3 na lang Yan, para sa akin, ayos na yan. Sige, madam. Yan 0.3. Okay na. Pwede na to. Yan. Yung ginamit ko na kwan. Opo na natin para sigurado. Yung ginamit na resistor or value is 1.8. Ililipat ko lang ito dahil okay na. Yung resistor niyan ilalagay ko na sa taas yan. Same din dito. Doon ko na ilalagay sa taas yan para hindi siya sagwa tingnan. Yun, ganoon din yung proseso na gagawin ko sa may kabilang side niyan. Kahit na hindi nagpo-protect yan, is gagawin ko na rin katulad siya dito sa ginawa ko dito para mas tumibay na siya. Stay tuned lang muna kayo ulit. Ito, na-fix ko na yung pati kabilang channel pala. Ito, hindi bali ito tornilyo na lang ito. Ito, kabaklas na. Yung ang 470, ginawa ko na lang siyang 100 ohms. Inaltan ko ng 100 ohms yung 470 na nalagay ko nung una. Tapos sa may bias niya is yan pa rin, 1.8 pa rin. Same sa may kabilang channel na. Ayan 1.8. Tapos 100 ohms. Yan lang. Ayun, nakapix na siya.
Mali ito, tornilyo na lang ito para matapos na yung vlog natin. Dati, kapag nagre-repair ako ng mga ganito, binubura ko ito. Kinukuskus ko yung value dyan, yung kulay niya, yung color code. Para medyo may thrill din kapag may encounter ng iba, di ba? Yung iba naman technician, ginagawa rin yung ganun eh. Binubura ko rin yan. Binubura ko ngayon, hindi ko na ibubura kasi sinabi ko na yung mga value eh. Yan, 1.8 tapos 100 ohms. And then okay na ito, maandar nito. Antay na lang kayo, bali ipifix ko lang ito. Fix ko lang yung tornilyo para kung na, may isa sound check na natin. Teka lang, papaganahin pala muna natin. Ano, plug in. Oh, yan, okay na. Yung bias niya nasa 0.3. Nasa 0.3 lang. Na tamang-tama lang yung ganun. Fix ko na yung mga tornilyo sa may board or sa may heatsink. Ayan o, nakapix na siya. Hindi na magagalaw-galaw. And then, ngayon ko lang pala napansin, pahabol ko lang. Wala palang ka-fuse-fuse itong LX20. Ayan o, LX20 talaga o. Wala, ngayon ko lang napansin din eh. Walang fuse dito sa board. May kabilang channel. Dito sa may kabilang channel, wala rin fuse. Tapos dito sa may power supply niya, wala rin ako nakitang fuse dito yo. Grabe naman to. Once pala nasira ito, di dire-diretso yung pagka-damage ng mga pyesa nito. LX20 talaga oh. Ayun, para hindi namaba yung natin, video natin. Yun lang napapansin ko. Ayun, papatugtugin natin. Ayun, pasensya na kayo sa background, medyo marumi. Dalawang automic na nakakabit yung ilulod natin. Ngayon, nakarektang 220 na tayo. Hindi na naka-bulb. Switch on. Okay na. And then, mag-play lang ako ng music. Paano lang yung music na lumabas dyan, di? Yun lang yun. Ito yung kabilang channel. Ito yung channel na may problema nung nakaraan ah. Ngayon okay na siya oh. In terms sa sa control niya, control niya okay pa. Tapos ito naman yung kabilang channel. Natin baka makapiright tayo. Yun lang tungkol dito sa Ace LX20 na ni-repair natin, naka-protect yung kabilang channel. Buo naman yung buo naman yung mga output. Ang problema, mga biasing sira talaga. Yun, tapos request ni sir nagpadagdag ng output. Naging na to 5 piraso na yun. 5 piraso na 2 is C5200 and then 2 is A1943. Kahit pa paano ito may buy-to-buy. Yun lang, sa mga nag-request sa akin nung nakaraan, and then sa mga nagtatanong na kung anong value yung nilagay ko, kasi maraming nagalit sa akin dun eh, kasi hindi ko daw sinasabi. Yan na, pinakita ko na sa inyo, yan o. 1.8 and then 100 ohms. Yan, hindi ko na kukuskusin yan ha. Ayun lang, hanggang dito na lang yung vlog natin kasi meron na naman ako. Tapos itong power amplifier punta muna ako sa may active speaker ulit. Active module speaker. Tapos na rin natin ito, tapos na ito. Ayun, bago tayo magtapos, siyempre magpo-promote muna tayo ng natin. Sa mga gusto magpa-repair pala guys, kung malapit-lapit lang kayo rito, dalhin nyo na lang dito sa may shop ko, sa may along Sauyo, number 41, Donolio Gregorio Street, Sauyo Road, Sauyo, Quezon City. Tapat lang ako niyan, no? Mighty Mart Sauyo. Tapat lang yung shop ko niyan. Ayun, social media pages natin, siyempre. Facebook page, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre, paki-share ng mga video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then paki-hit ng bell button sa gilid para updated tayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Medyo masakit na lalamunan ko ngayon. Ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.